nga naman hindi malabo. Sabi po ninyo, wala nga silang maipakitang bilang. 'Di ba? Yung pa-EDSA nila. O yung maisog nila. Paunti ng paunti. Kahit na marami pa yung nagbibigay, mga kababayan, ng suporta na mga politiko, 'di ba? Merong nagbigay daw ng 1 billion, merong 2 billion. Di pa rin sila nakaipon. At ang malala pa niyan, mga kababayan, masasabi talaga natin eto, ano ko na lang din, isingit ko na lang. Makikita nyo po, mga kababayan, ito bang taong to? Di ba? Marami na siyang lumabas ngayon na mga talagang si Sara mali-mali doon sa pandesal, di ba? Napanood nyo naman yung pandesal. Yung pandesal ginawa niyang palaman, mga kababayan. Tapos ngayon, yung pagbate ng Merry Christmas kay Pangulong Bongbong Marcos, nakita nyo yung itsura niya doon? Guys, ito Tingnan nyo. Galawang adik Di ba? Mama Marlene Valencia. Tingnan nyo yung mata, guys. Tingnan nyo yung mata ni Sara. Bakit? Bangag na bangag, Tapos bintang sila ng bintang kay Pangulong Bongbong Marcos na bangag. Si Sara, mga kababayan. My God. Diyos ko. Magbabago ba yung ugali niya kung Christmas? Hindi naman magbabago. Tingnan nyo yung lisik ng mata. Diba? Tingnan nyo yung lisik ng mata. Ako, mga kababayan hindi sa pero parang nakikitaan ko ng mga senyales itong si BP Sara Duterte. Kasi ganyan yung action nung kasamahan ko dati sa trabaho na natanggal, na adik. Mga kababayan, kaya pala malakas bumenta. Laging top 1. Laging top 1. Yung pala, tumitira ng white substance. Kapag may magka-cancel ng service, putik na yan, bubuka-bukahin niya lang yun. Uututuin niya, hindi magka-cancel, sa iba magka-cancel. And in the same vein, magbabago ba yung ugali ko kung Christmas o hindi? Mga kababayan, Diyos mio, ganyan yung gusto nila maging presidente. Kung ayaw ko siya batiin kahapon na hindi Christmas, ayaw ko siya batiin ngayon na Pasko. Ganun kasi ako na tao. Walang iya talaga siya. Inday, ano bang hinit-hit mo? Tulala na hindi ko malaman yung mata, yung niya, tingnan nyo, maigi tingnan nyo kung makatingin tulala sa isang tabi, hindi mapakali. Inday sayad, ano ang iniisip mo? Bakit? Bakit? Hindi pa huli ng buhay ang lisik ng mata, di ba? Grabe, demonyita. Magbabago ba yung ugali niya kung Christmas o hindi? Hindi naman magbabago. Siguro mga kababayan, gustong gising ng magdamagan, no? Walang iya talaga, And in the same vein, magbabago Iba yung ba kung Christmas o hindi? Hindi ganyan talaga yung kilos ng matino. Promise. Di ba? Binabalikan ko nga sa isip ko yung katrabaho ko dati. Gantong kata talaga yun. Ganon Yan ang sintomas ng buwabanat, ng lalaki ang mata tapos para wala sa sarili. Napaka-plastic, may saltik talaga. Di ba? Guys, nanlilisik yung mga mata Parang lang
Bata ugali, sabi ni Maruha Kun. Oh, para talagang parang adik. Oh. Bakit? Bakit? Magbabago ba yung ugali niya kung Christmas and hindi? Hindi naman magbabago. Mm. And in the same vein, magbabago ba yung ugali ko kung Christmas o hindi? Mm. So, kung ayaw ko siya batiin kahapon na hindi Christmas, ayaw ko siya batiin ngayon na Pasko. Eh, ganun kasi ako na tao. Ayaw ko batiin ng mga ayaw ko batiin. Kaya ako naniniwala, mahirap talaga to maging presidente. Pag ito naging presidente, mga kababayan, yari talaga tayo lahat. Ako may 30,000 na napatay nung panahon ni Digong, mga kababayan. Baka mas malala, baka doble, triple pagdating dito. 'Di ba? Walang pagpapatawad, walang kakonsekonsensya, walang remorse akong nakikita dito kay Sara Duterte. Mga kababayan, mga ka-GPnatic. So pag ito naging presidente ng Pilipinas, pag kinontra mo siya, durug ka. 'Di ba? Sigurado, 6 feet below the ground ka kaagad. Oh. Sabi ni Sir Leo Medalla, may sayad naman talaga yan, noon ko pa napapansin. Oh. 'Di ba? Grabe yung mata, nanlilisik, talim na mga mata, adik nga. Tayo naman, mga kababayan, 'di ba? Ano lang tayo nagmamasid lang tayo, pero bakit ganito ang galawan ni VP Sara Duterte? Mga kababayan, tapos kung titingnan nyo pa maigi bakit siya malapit doon sa mga kriminal? Tingnan nyo, kay Madriaga, dinadalaw. Tapos merong nag-deny na hindi daw. Pero kay Sara Duterte, sabi niya, hindi ko yan i-deny, hindi ko rin yan i-affirm. Okay? Pero yung kay Arnie Tevez, ganun din, mga kababayan. Bakit ganun? Lahat na lang mga nilalapitan mo, kriminal. Tapos, mga ka-GPnatics, paborito niya pa si Kibuloy. 'Di ba? That's the reason bakit ayaw sa kanya ng military, sabi ni Press World. Mabuti nga, mga kababayan mabuti talaga hindi pumayag si PBBM dati na hawakan niya ang national defense. 'Di ba? Dahil kapag yun ang nahawakan niya, sigurado, wala na ngayon si PBBM, for sure. Pansinin nyo naman yung isa dito. Pansinin nyo naman yung isa dito, nagpapapansin, baka hindi pa kumikita. Di ko na babanggitin yung pangalan. Di ba? Matagal na may sayad yan. Makikita mo agad sa mannerism niya na meron siyang mental illness. Matagal na yan. At saka spoiled brat talaga. 'Di ba? Kita nyo nga, mga kababayan yung panununtok lang niya dun sa sheriff na ginagawa lang yung trabaho Hindi pa siya nakasuhan dun. Hindi pa siya nadisbar dun. 'Di ba? Hanggang ganyan ka lang. Hindi ko na babanggitin yung pangalan mo. Baka sumikat ka pa Kawatan ng mga Duterte, maliwanag pa sa araw. Sabi ni Kelvin, good evening GP, tanong ko lang sa sayad na yan, hindi ba niya naawa yung mga biktima ng tatay niyang karton at mga biniktima ni Tevez? Doon nga ako nagtataka, guys 'Di ba? Vice Presidente siya. Tapos ngayon, alam mo na may kaso si Tevez ng mga pagpatay. Tapos dadalawin mo. Kung i-connect natin ito, mga kababayan, at saka anong purpose ni Sara Duterte para dalawin yung mga preso? 'Di ba? Preso yun Alam mo, may mga kaso ng tinaguri ang terorista. Tapos may murder, may frustrated murder. Dadalawin mo. 'Di ba? Diyos ko, Sara.
The way she act and the way of talking, halatadong may sayad na yan. Kaya talaga mga kababayan, dapat diyan ipadoktor nyo na. Ha? Baka lumala ng gusto, Diyos ko, malala na. Oh, sabi nila si BBM daw ang bangag, si BBM daw ang adik. Oh, paano nyo mapapatunayan? Unang-una ha, ganito lang yan. O, doon sa mga DDS na tanga-tanga dito, ha? O, kantahan ko muna kayo. Ang dami niyang mapanlin lang. Si Madam may kahit hindi depende na lang yan. Kung paano ka dumali, pirma ni Mary Grace Piatos. Nasaan delikadesa, Diyos ko po, tayo ay ginagawang Oh, mga kababayan, ganito. Di ba? Isipin nyo na lang, sabi nila si PBBM daw yung bangag, siya daw yung adik. Pero kung titingnan natin yung pamilya nila, compare to the Duterte family, mga kababayan, sino ang mukhang adik? Sa kilos, sa galaw, di ba? Oh, dun mapapansin nyo na kaagad eh. Meron na kayong mga palatandaan dun eh. Oh, si Baste, hinahamon pa ni Baron na Geisler dati. 'Di ba? Na magpa-drug test sila. Oh. Kita nyo si Pulong. Oh, laging nandun sa bar. 'Di ba? Kumukuha ng mga pokpok. Oo. Sabi niya Ma'am Lilibet Galang, GP hindi talaga si Tebes ang pakay niya, si Madriaga talaga ang gusto niyang puntahan. Kaso hindi siya nilabas ni Madriaga kaya para hindi siya mapahiya, turn to Tebes na siya. Well, ako medyo salungat ako ng konti Yes indeed na talagang ang pakay niya si Madriaga. But then again mga kababayan, naniniwala ako na pinuntahan din niya talaga si Tebes. Remember, mga ka-GP Natics, merong balita na si Tebes daw ay nagbigay ng 1 billion, 'di ba? Para po doon sa rally-rally nung nakaraan na puro palpak naman. 'Di ba? Oh. First tikim siguro ni Inday ang pastor kaya love na love niya ang Hoy, Dexter Valdestoy. Yan sinashoutout na kita sa Maguyam Silang Cavite. Sabi, GP mukhang iiyak na mga DDS dahil sa Balik Channel 2 ang mga shows ng ABS-CBN as Kapamilya Channel sa All TV sa January 2 mukhang aangal na naman si Marcoleta. Nako, baka umiyak na yan si Marcoleta pag nagkataon mga kababayan. 'Di ba? Okay. So, ito naman, yung pag-usapan natin ngayon, iwanan na natin yan si Harry Roque at si BP Inday Sara, mga ka-GP Natics. Pag-usapan muna natin itong si Congressman Leandro Libiste, mga ka-GP